Bago ang lahat, pati ako nausog ng sarili kong usog eh. Kala ko pa naman magkakaroon ako ng weekend ngayon eh. Mukhang bad timing sa mga player na free agent ngayon na ang Knicks ang nag-champion dahil di umano si Karl Anthony Towns magpapababa rin ng kontrata ng kanyang extension. Nasa 100 million ang pwede niyang ibawas. Depende kasi sa interpretation yun ng pay cut. Pwede kasing kung 4 na taon na 200 million, 2 taon lang ang kunin, 100 million pa rin na nabawas. Kung sa 4 na taon naman, imbes na 200 million ang kunin, 100 million na lang. So iba pa rin yun. Ang extension kasi ni Towns, 4 years 272 million or kaya 3 years 208 million. Pwede siyang magbawas ng taon or magbawas ng mismong value ng kontrata. Imposible magbabawas siya ng 100 million, magiging gipit ang kontrata niya. Pero papatak pa rin naman ng 43 million per year kung 4 na taon ang kukunin niya. Mataas pa rin yung nasa 43 million. Pero yung mababawas kasi kay Towns, ibibigay lang din yun kay Jalen Brunson kasi susunod siyang pipirma ng contract extension. Nasa 267 million sa 4 na taon or mas malaki pa. May 1-year window pa rin naman ang Knicks para kay Towns. Intact pa rin yung starting lineup nila. Pero ang dami kasi ngayong mga player ang pinupursu na magkaroon ng pay cut para mag-champion katulad ng sa Knicks. Dahil hindi naman kasi talaga pwede mag-champion agad ang isang player kahit mag-pay cut. Si James Harden ginawa na yun. Marami rin mga player ang nag-pay cut na dati pa. Si Wemby inuumpisahan na rin kung pwede daw ba siyang magkaroon ng pay cut na hindi kunin yung supermax contract niya or max contract niya. Pero ang kailangan lang naman kasi doon, tanggalin yung Kevin Durant rule para walang problema sa tax apron at cap space. Dahil ngayon, merong mga teams na pinipressure yung kanila mga player na magkaroon ng pay cut para hindi lumagpas sa tax apron. Kaya ang laki ng impact ng championship ng Knicks dahil tinuturo doon si Bronson pero dapat kasama rin doon si Randle. Sa kanya talaga nag-umpisa. Sa ibang balita naman, tinutulungan di umano ng Lakers ang Miami Heat na makuha si Giannis. Na ngayon, gising pala itong si Rob Pelinka na hindi kaya magkatabing matulog tong si Pelinka at si Dunleavy. Parehong gising bago yung free agency pero pagdating ng mismong araw nakakatulog. Based sa report, kinontak ng Lakers ang Bucks at Pistons para sumali sa trade kay Giannis para din mapunta siya ng Miami Heat at hindi na mamuti ang mata ni Pat Riley. Dahil based din sa Lakers, hindi nila makukuha si Giannis based din sa package na hinihingi. Si Isaiah Stewart naman, posibleng mapunta isa sa mga team na yan. Na si Tyler Hero naman, posibleng mapunta ng Pistons para gumana yung 4-team trade. Pero yung Pistons mukhang ayaw din kay Hero dahil mahal ang kontrata niya at malilimit maisahin si Duren. Kaya di umano gustong sumama ng Lakers sa trade package dahil makakakuha sila ng player either sa Pistons, Miami or kaya sa Milwaukee Bucks dahil meron silang sapat na cap space. Kumbaga yung mga pillar na player na sosobra sa cap space sa 3 teams pwedeng mapunta sa kanila na wala silang binibitawan na malaking package or trade asset. Dahil nasa linya rin ng Lakers na pwedeng pakawalan si Dalton, Bando at Larabia na wala ngayong value sa trade market. So panis sila kay Bronny dahil safe pa rin. Dahil base nga sa mga report, wala kasing trade value sina Dalton, Bando at Larabia sa free agency market or trade market. Kaya mahihirapan silang mabitawan ng Lakers at mahihirapan din sila kung basta na lang i-waive. Kaya base sa report at dito kay Rob Pelinka, gusto nila makakuha ng player na hindi basta nagbibitaw ng malaking asset. At isa doon, posible nilang masulot si Isaiah Stewart na posibleng pakawala ng Detroit. Dahil sa rason na malaki ang kontrata nitong si Stewart at ang big time asset kasi ng Lakers ngayon, yung nasa 50 million na cap space nila dahil wala si LeBron. At kasama din doon si Rui Hachimura. Pero ang isa pang factor doon, hindi kasi tumaas ng nasa 10 to 15 million ang salary cap for next season. Parang nasa 5 million lang yung inangat dahil nga iba na ngayon ang setup ng TV coverage. Kahit maubos ang cap space ng Lakers, meron silang bird rights kay Austin Reeves, dito kay Marcus Smart at sa iba nilang player kung sakali. Tax lang problema.
Yun din ang rason kung bakit kinontak ng Lakers ang Thunder para kay Lu Dort at ginamit ang option ng cap space nila dahil nga ang OKC lagpas na sa tax apron dahil kina SGA, Holmgren at Williams. At kumpleto pa ang lineup ng Thunder, 15 players pa sila. Tapos may dadagdag pang 2 first rounder. Si Hartenstein, Lu Dort at Kenrich Williams mayroong mga club option. Pero malamang si Kenrich Williams ang bitawan nila Pero dapat 2 para lumagpas sila or kaya tumaas sila sa second tax apron. Negative 28 million kasi sa tax apron. Ito yung sa second tax apron nila. Walang problema makakuha ng player ang Thunder dahil marami silang first rounder sa mga susunod na taon pa. At ngayon nga, may 2 rookie pa silang pwedeng dumagdag. Ang problema doon ng Thunder at yung isa pang sinabi ni Sam Presti, aayusin kasi niya yung 200 million na tax plus yung payroll pa nila. So ganito ang sitwasyon ng cap space ng Lakers. So hindi ito rumors ano lang to, sitwasyon lang ng Lakers. Pwedeng ipalit ng LA ang isang first rounder or 2 second rounder sa Thunder kapalit ni Lu Dort. Walang kasamang na player doon na ibibigay ang Lakers at masasalo ng Lakers yung kontrata ni Lu Dort na 17 million. Makakakuha naman ng draft picks ang Thunder. At mababawasan ang tax apron ng Thunder at yung first tax apron na lang ang magiging problema nila kung sakali. Hindi lang sa Thunder pwedeng gawin ng Lakers yun. Pwede nilang gawin yung sa ibang team na nagbabawas ng player lalo na sa kanilang tax. Kaya big time kasi yung cap space na meron sila.